Yan mga idol, kain tayo. Mas maganda pa ito, maliwanag eh. Puti na mukha ko. Tinisting ko lang naman yung pulbo. Kaya maganda. Malingaso yung amoy. Ang Johnson parang walang amoy, no? Wala, gaw-gaw nga. Sabi nga sa'yo, cornstarch yun. Lahat ng powder, nagmumula yan sa cornstarch. Dalawang klase pinagkukunan yan. Kung hindi yung itong ano yung kinakain natin? Kamoting kahoy. Kamoting kahoy yan. O kaya mais. Mais yan. Ano yung ginagawang gaw-gaw? Harina yan. Cornstarch yan. Sandali lang ako. Flour. Ang dali ka na. Alam tayo mga idol. Alam nyo mga idol, tagal-tagal din tayo hindi nakapag-content. Dahil siyempre, ito yung lingkod, may mga personal na inaasikaso para siyempre sa amin naman. Banggit ko na nga doon sa mga nakaraang kong video, di ba? Galing kami ng Bataan. At may transaksyon kami ron tungkol sa negosyo. Pero yung pinuntahan namin para mag-angkat kami ng mga prutas. Late na kami. Tapos na silang anong tawag nun? Mag-harvest. At dadala na nila ito sa merkado. Kung napatiming kami ng harbisan nila, baka makakuha din kami. Dahil sa ganun mga harbisan na idol, ang mga pananim, marami talaga mga nag-aabang dyan ng mga negosyante na nag-aangkat. Kasi mura eh. Mura pa yan pagkagaling doon sa harbisan, tulad ng mga mangga na yan. Magkano kilo doon sa mangga? 20. Hilaw yun. Imagine, 20 lang ang kilo ng mangga. Pero pagdating dito sa atin, dumaan na sa merkado, magkano ang kilo ng mangga rito? Pinakambaba yata, 50. Baga, yung mga negosyanteng ganyan, mga ano, hindi mo sila 80, sa palengke, 80 ang kilo. 80. Sabihin natin 80. Hindi mo sila masisisi kung pagdating sa merkado may presyo na. Kasi siyempre, imagine, from Bataan na limbawa, doon kukunin. Tapos dadalhin sa Maynila. Tipin mo layo ng Bataan. Siyempre, kung konsumo sila ng gasolina, kung may sarili silang sasakyan. Di ba? At kung wala naman, mag-aarkila sila. Magkano ang arkila ngayon? Kaya kung hindi nga naman nila pipresyuhan yun, para kipa, nagpagod sila. Di ba? Tulad kami. Kung nagkataon na nakakuha kami roon, murang-mura, di ba? Kung ibibenta namin dito kahit sa halagang 60, isang kilo, dahil i-commute lang naman namin, nakakuha ka ng mga ilang kilo laman ng isang kaing? Depende yun sa kaing. Merong 15, 14 kilo, meron naman 20 kilos. Meron 30 kilos. Depende yun sa kaing. Imagine, makakuha ka ng 30 kilos sa isang kaing. I-times mo ngayon sa 60 pagdating dito. 3 times 6 ilan? Di ba 9? 900. Ang kikitain mo. Supposed to be na masahe ka ng itataksi mo yun 400.
Medyo pagka gano'n, ang sistema ng labanan, talo ka pa rin. Yan, magkano lang? Kailangan pag bumili ka doon, maramihan. Maraming kukunin para sulit yung pamasahe mo. Kaya yung mga nangangalakal ng ganyan mga prutas, mga gulay, may sarili sasakyan. Dahil kasi nga, kung wala kang sarili sasakyan at mag-aangkat ka ron, lalo't magkukommute ka lang, talo ka. Logi ka. Tapos kunti lang dalang bilhin mo, logi ka. Gaya nga, kung mga 20 kilos lang ang dala mo, 30 kilos. Tapos itataksi mo yan mula. Alam mo, pagdating sa terminal ng mga bus, yan ang mahirap ngayon sa biyahe natin dito eh. Yung mga taxi na nakaabang doon sa bus terminal, kukontatahin ka, pinakamababa, kagaya niyan, from Quezon City to Makati. Magkano kontrata nila? 400 hanggang 500. Unang salida ka, tirahin ka ng 550. Oh. Hanggang sa para kayong isda na nagtatawaran. Hanggang sa makuha mo siya ng 400. Sipin mo yun, taxi pa lang yun. Hindi naman nila, kasi katuwiran nila, bandang hapon ka dumating, matraffic na nga naman. Oh, di ba? Kaya kinukontrata na nila at kung may mga alam silang shortcut na daan, doon kayo dadaan. Yung makaiwas traffic. Hindi kagaya nung araw, nung hindi pa nababago ang sistema, pagbaba mo ng terminal, ng mga bus terminal ng, kagaya yung terminal ng, sabihin na natin Bataan Transit. Kung ayaw mo mag-taxi, pwede mo siyang i-commute ng another bus sa EDSA. Mahirap din yun. Kasi, kung itataxi mo siya, wala kang pagod. Kasi yung mismo taxi driver, sila nang, at saka yung mga bugaw-bugaw doon. Mahirap din i-commute mo nga. Kasi mula sa terminal ng bus, 1 kilometro pa ang layo ng terminal din ng hindi, yung dating terminal ng hindi kasi katulad dati na dadaan hindi, lang. yung Bataan Transit dati, may terminal dyan malapit sa tapat ng Farmers. Ay kung may dala ka, Sa kaya EDSA. mo bitin yun. Malapit lang kasi EDSA lang din. Hindi kagaya ngayon, ang terminal nila nasa may loob. Kaya nga. Kung i-commute mo lang yon sa layo ng lalakarin mo palabas ng EDSA, May bitbit ka. may bitbit ka. Lamit dila mo. At kung kukuha ka naman ng porter doon, maraming bugaw doon eh. Oo. Taxi mo na lang. Maraming bugaw, bibit-bit ng mga bagahe mo kung saan mo gustong dalhin. Pero siyempre, may bayad yun. Pag magta-taxi ka naman, ganun din. Mula doon sa bus, sila nang kukuha nung bagahe mo, ikarga doon sa taxi, wala kang kahirap-hirap. Pero pagdating naman sa presyuhan, ay, doon ka na mamumura out. Ganon din kung i-commute mo din. Bayad ka sa porter. Ito mga idol, pag-uusapan lang naman natin to dahil siyempre tayong ang kagaya natin na alam mo sa nangyari kasi ngayon? Biyahero. Pinahihirapan talaga nila yung taong bayan. Karanasan namin, tuwing babiyahe kami ng Bataan, talagang ganun. Ang hirap. Pero pag sa umaga, mga idol, wala pang masyadong traffic. Kagaya niya, pag umalis kami rito, alas 4, o alas 5. Pag nag-taxi ka, 170 lang o hanggang 200 ang pinakamataas na aabuti ng Patak Metro. Kami nga 170 lang eh. Kaya lang, Consuelo de Bobo, minsan, hindi na namin kinukuha sa driver, yung sukli, hanggang sa 200 na siya. Pero pag yung hapon, galing sa terminal, pabalik dito, yun ang mabigat eh. Yun ang mabigat. Yung 200 na ipinantaksi mo papuntang terminal, nagdodoble na, nagiging 400 na. Tawaran pa yun para kayong nagtawaran ng isda. Kasi pagbaba nyo ng bus, sasalubong na sa iyo yung mga bugaw, hindi naman sila mismo taxi driver, mga bugaw yun dun eh. O kukuntatahin ka na. Unang tirada nga sa iyo, 500 o 550. Depende pa raw yan sa layo. O ganyan, Makati, malapit lang, Cubao. Kati lang yan, di ba? Paano kung halimbawa Bandang Pasay ka na? Bandang Pasig ka.
Ganon. Everybody take a Kaya, lotion. matatawa ka na lang din kasi siyempre, yan ang kalakaran ngayon eh. Kami nga, nung manggaling kami ng Bataan, matatawa ka eh. Hindi ko lang nakita listahan doon. Tanong mo si Kulas. Hindi rin niya alam. Nung nakita nga namin niya sa ibabaw ng rep. Ibabaw nga ng rep lang nakapatong. Baka naman kung saan napunta yung listahan nyo. Baka may kumuha ko. Paano yun? Hindi, kasi bago ko naman na yun, natuto. May bisita tayo. Nasa pintuan na yan. Yun ang sinulat ko. Kung magkano yung mga balanse. Doon na lang i-dire. Patay ka dyan. Di ba alam may kopya naman yan sila eh. Wala, parang wala. Meron yun. Meron yan si Kuya. Oo. Pinipicturan niya yan. Kaya inaano nila kung may listahan ka para magtatali. Magtay. Para kung halimbawa, mataas yung kanila, pwede mo may reklamo dahil may kopya ka eh. Mas the best yung ganun. Everybody take a lotion. Buti pa kung dito mo lang... Buti pa kung hindi mo binaba. Kung in-stay mo lang dito yun, andyan lang yun. Nahilo-hilo na nga ako. Nahilo nga ako kanina sa kakaisip. Baka naman nahulog na sa ilalim ng... Rep, wala. Nilawan ko naman. Andyan lang yun. Maaari tayo kung ano. Tapos Okay, tuloy natin mga idol yung ating kwentuhan tungkol sa mga sistema. Kaya nga, sa karanasan namin bilang mga bumabiyahe, gano'n ang sistema. Tapos, doon may mga carousel din. Ano ba? Sa carousel ka, yung point-to-point na sasakyan. Nako, lalo napakahirap. Kasi kung may mga daladalahan at magkakarousel ka, yung mga bugaw doon na parang sila magsisilbing porter, pagtsatsagaan nila, bibit-bitin yung 4 o 5 sila. Mas malaki gastos mo. Pero meron lang isang nangangasiwa sa kanila roon na nangungulekta. Mamay ratio yan. Kumbaga, bugaw nila yung iba ron. Kung sino makakausap mo, siya nang bahala doon sa mga tao na tutulong paghakot ng gamit mo. Pero pag pinresyohan ka na, at saka pagdating sa mga ganyan... Sisingilan ka ng 500 doon o 600. Sa mga ganyan terminal idol, lalo't magito ka, pagbaba mo ng terminal at lumapit yung mga bugaw na yan para alalayan ka doon sa mga daladalahan mo, huwag ka munang papayag na bitbitin nila yung gamit mo kung saan mo gusto dalhin. Dahil pag nabitbit na nila at nandoon na yan sa gusto mong pagdadalhan, hindi ka na makakatanggi sa presyo nila. Pero kaya kailangan doon pa lang mismo sa terminal, magtawaran na kayo na parang isda. Para ka na sa palengke. Kagaya kami. Pero mo, kung halimbawa, sumakay ka kagad doon sa gusto nilang presyo, tirahin ka ng 550, lapit-lapit lang na Makati. Kaya nga, 200 lang sa normal na takbo ng metro ng taxi. Hindi pa nga abot 170 nga lang Tapos titirahin ka ng 550. Kano? Sabagay kasi, may mga komisyon na doon, yung mga bugaw. Isa lang ang kakausapin mo sa kanila, yung mga bugaw nila, siyempre, may percentage, may komisyon yun. Kaya nga, sa nangyayari, kaya, pag magito ka sa mga ganyan kalakaran, mga commuters, madadali ka. Dapat, ibalik yung dati, takbo ng bus. Mga bolero pa naman yung mga yan, bubulahin ka matatamis ang dila ng mga yan na, para wag ka ma-open. Dadaanin ka nila sa biro, ganun, na may hilaman din naman yung mga kahulugan ng sinasabi nila. Halimbawa nga naman, matraffic. Tapos, abutin ka ng siyam-siyam. Kung papayag ka sa kontrata nila, at meron kang alam na shortcut, tatanungin ka naman ng driver saan bang alam mo shortcut na daan natin para mapadali tayo, kung alam mo yung mga shortcut na daan para wag kang para makaiwas ka sa traffic, doon kayo dadaan. May mga driver naman talaga na bihasa sa mga daan na iiwas traffic para mapadali. Pero kasi kung hindi lang matraffic ang EDSA, the best ang EDSA, dire-diretso lang. Kagaya nung kami nung mga nakaraang biyahe namin, yung taxi na nasakyan namin, alam niya yung shortcut, kumaliwa kami ng Ortegas. Pumasok kami ng Ortegas kumaliwa kami. Nagpasikot-sikot kami rin sa may loob. Paglabas namin dito na sa may Pioneer,
Oh, Mandaluyong. Oh, medyo malayo inikot niya, pero iwas kami sa traffic. Wala kaming traffic na dinaanan. Paglabas lang namin ng Pioneer, Casino na yan, o Guadalupe na kasunod eh. Ganon. Yun ang inaano ng mga bugaw, ng mga dispatcher, ng mga... Yung mga taxi driver, nakahilera lang yan, nakaparada lang yan doon. Merong bugaw dyan na kakausap sa'yo. Kagaya kami, nung magkasundo kami, sabi ko, ang taas naman yan, 550. O, sige, sabi niya, Brad, 500 na lang. Oy, sabi ko, ano yan? Sabi nung misis ko, binabayad namin dyan, 400 nga lang eh. O, di nagkasundo sa 400. Pag nung magkasundo sa 400, sabi niya agad sa taxi driver, o, go, karga. Tumulong sila. Oo, wala kang problema. Sila na mismo magkakarga. Kaya lang, tiyakin mo lang yung mga bagahe mo kasi baka mamaya may makalimutang ikarga, may naiwanan, yun ang problema mo. Kanila na yun, pag naiwanan yun. Kaya kailangan checkin mo rin yung mga bagahe mo kung ilan kakarga sa taxi. Dahil yung taxi driver, wala nang pakialam yun, nakaupo lang sa manubela yun eh. Yung mga bugaw, magkakarga rin sa likod ng hood ng taxi. Ganon. Kaya, ang ganda rin. Nung una nga parang buwisit ako pagkapabalik na kami ng Maynila, galing ng Bataan. Maraming karga-kargang ganyan. Ayaw ko pa naman sa lahat yung magbibibit-bit. Lalo pa kagaya ko, senior na ako. O, pabitbitin mo ako ng mga 20-30 kilos nung mangga na yan. O kaya kung ano man yung mga kalakal na dadalhin galing dun sa Bataan. Abay, mahirap. Ayun, may mga bugaw doon. Kung malayo yung taxi na nakaparada, ilalapit yung taxi doon sa bagahe mo. O, pag sinabi sa taxi driver, o, go, karga mo. Kunin mo yung taxi mo. Doon pala kasi, parang yung mga taxi doon na driver, nakahilera sila, may mga taxi mismo na nandoon na. Kung sino pala ang mapili ng dispatcher na kakargahan mo ng bagahe mo, kagaya no, sabi ng taxi driver, nung tumatakbo ka na kami, sabi niya, alam mo sir, dito, kailangan maglagay ka ng 50 sa kanila. O, sige mo yun. Kaya pala, pipresyohan kanila, dahil kasi yung 50 pala, para sa kanila na yun. O, di ba? Kapag ikaw pala, balatuba ka rin taxi driver, mababasyo ka doon, hindi ka tatawagin ng dispatcher para kargahan ng pasahero. O, kailangan doon, pag mo, magbigay ka kaagad ng butaw. Pag mabilis ka magbigay ng butaw at may nakontrata silang pasahero, sa'yo agad ang bagsak nun. Sabi niya, sir, kasi dito sa amin, pag hindi ka naglagay, wala ka pasahero. At hindi sila papayag na ikaw mismo ang kukuha ng pasahero. Hindi sila papayag nun. Hindi ka makakaparada ron. Baka magkaroon pa ng problema, magkagulpihan pa ron. Kaya sabi niya, ang the best dyan, pagka gusto mo makiano sa kanila, magbutaw ka na. Doon naman daw, pag masipag ka magbutaw, pagbalik mo at may bagong parada, baka sa'yo ulit ibigay. Ganon. Kaya mula nung naisip-isip ko, pagkagaling pala kami ng Bataan, wala rin ka problema, bata't may pera ka lang. Kaya sa totoo lang mga idol, ang pera, malaki ang nagagawa. Pag may pera ka. Kaysa sa wala kang pera. Pag wala kang pera, kagaya nun, para kayong palengke nagtawaran, kung ang budget mo, halimbawa, mga hanggang 300 ka lang, kapos, di ba? Hindi sila papayag nun. Bababasyo ka doon. Mapipilitan kang hakutin yung bagahe mo doon sa labas. At doon ka na sa mag-abang ng taxi. Hindi kagaya no, nandiyan na sila mismo sa terminal. Mula sa terminal, ang layo ng lalakari mo, siguro mga kalahating kilometro, papuntang EDSA, puntang highway. Wow. Ngayon, kung wala kang kakaring pambayad sa kanila, hahakotin nila yung gamit mo hanggang doon sa EDSA, ganun din na suma total. Kasi nung nandiyan na yung taxi, kakarga na lang nila. Kaya mga idol, bibigyan ko lang kayo ng idea kung kayo mga galing lang sa amang probinsya, lalo't parte sa Luzon, pagbaba nyo ng terminal, marami ng mga bugaw nakaabang dyan. Yan. Para naman, meron kayo idea na sakaling manggaling ka ng probinsya. Siguro na-experience na rin ng iba sa inyo yan.
na pagbaba ng terminal maraming wala ka talagang kahirap-hirap basta't may pera ka kahit gaano karami bagahe mo. Kaya nga sabi ng misis ko kung babiyahe siya mag-isa talo siya sa taxi. Bakit? Isa lang siya ay kung dalawa nga naman kami at may marami kaming dala hindi ka matatalo. Diba guys, sabi nga ni Commander kahit mag-isa lang siya wala siyang problema sa bagahe dahil nga basta't may pera ka yung mga bugaw doon, kahit gano'ng karami yung, pagtsatsagaan nilang ikarga yan doon. Nag-uunahan pa Nag-uunahan pa sila ikarga rin sa taxi. Ay, yung taxi driver naman, hayahay lang sa manubela. Pag sinabi niya, kunin mo na yung taxi mo, kung malayo man doon sa paradahan ng, kunin mo na yung taxi mo. Hindi makikialam yung iba ron kung sinong utusan ng pinaka, mayormente nilang bugaw doon o dispatcher kung sinong atas ang taxi driver wala nang pwede makialam na ibang taxi ron dito mo na isakay hindi kaya nung nakausap ka namin yung taxi driver sabi niya basta masipag ka magbigay ng butaw wala kang problema ikaw agad na tatawagin ng dispatcher pero pag malatuba ka sabi niya yung bago ka maglagay iba ron kasi bago magbigay pag nakabalik na ay pagka gano'n ang sistema, imbes na sa'yo ibigay, doon na sa nauna. Di ba mga idol? Okay lang, salamat ang marami sa maikli sandali ng ating kwentuhan habang tayo nag-aalmusal nakakuha kayo ng konting idea sa akin tungkol sa mga pagbabiyahe. Lalo yung mga bumabiyahe ng Northern Luzon, dyan, sa North. Ano man ang probinsya pinanggalingan nyo, Bataan man yan, Pampanga, Pangasinan. Pagbagsak niya sa terminal, maraming bugaw dyan. Bumuli yung lingkod, si Boyet, Vlogs TV. Samantala, nagpapaalam. Nasa muli, alam.